Magandang araw, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ako po ang lingkod si Crisanyi, maghahatid ng balita at impormasyon dito sa ating My TV6 Ipagsabi. At para sa ulo ng ating mga balita na tinutukan, kaso ng pertusi sa Calabarzon umabot na sa 276. MIQPH crown na iuwi ni Sophia Nicole Arcangel mula sa Kalayaan, Laguna. Taal Volcano nagtala muli ng phreatic eruption. Trahedya sa Cavite City Public Market, 2 piloto patay sa pagbaksak ng helicopter. 8 taong gulang na bata na-stroke sa Angono, Rizal. Umabot sa 1.75 billion ang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Calamba City Police Station, inilunsad ang PNP Alert Button. Panukalang batas na Level 3 General Hospital sa Laguna, dininig sa Senado, pasado. Pagsasaayos ng kalendaryo sa paaralan, sinisimula na. Pagbabalik ng lumang school calendar, nakapwesto na sa Hulyo. May report si Yesha Bautista. Pagbabalik ng lumang school calendar ng DepEd nakapwesto na sa Hulyo. Matapos ang kumpirmasyon ng Department of Education o DepEd nitong Enero ng taon sa unti-unting pagbabalik ng lumang school calendar, inilatag na ng kagawaran ang mga planong pagsisimula ng school year 2024 hanggang 2025 sa Hulyo 29 habang sa katapusan naman ng Mayo matatapos ang kasalukuyang taong panuruan. Sa bisa ng Department Order 003 na pirmado ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, may mga paunang hakbang na upang maibalik sa Abril hanggang Mayo ang nakatakdang school break. Gayunpaman, nauna na nag-abiso si DepEd spokesperson Undersecretary Michael Powa na hindi magiging kagyat ang pagbabalik sa lumang kalendaryo at sinasabing aabutin pa ito ng 3 taon bago muling maibalik sa Hunyo ang pagsisimula ng balik eskwela. Kaugnay rin nito, dati lang iniinda ng mga guro at mag-aaral ang intolerable heat batay sa isang 2023 survey ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, kung saan lumabas na higit 7,000 na mga guro ang naaapektuhan ng matinding init habang dahilan din ito ng kalimitang paglibas sa klase ng mga mag-aaral. Bukod pa rito ang suporta ng mga saliksik mula sa Philippine Normal University o PNU ayon kay Powa, kung saan mas pabor ang mga Pilipino sa dating school calendar na may mga klase mula Hunyo hanggang Marso. Samantala, sa andaman ng DepEd, nahahayaan nila ang mga pribadong paaralan na magtalaga ng petsa sa pagtatapos ng academic year o kung susundin nila ang inilalakad na implementasyon ng kagawaran. Para sa 6 Patrol, ako si Yesha Lavinia Bautista, kasandigan mo ipagsabi. Salamat, Patrol, Yesha Bautista. Tumuloy naman tayo sa lalawigan apektado na ng El Nino. May report si Ralph Tapia. 31 lalawigan apektado na ng El Nino phenomenon. Umabot na sa 31 lalawigan sa bansa ang tinamaan ng matinding tagtuyot dulot na epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, ang 19 sa mga lalawigan na ito ay matatagpuan sa Luzon, kung saan marami sakahan na taniman ng gulay at prutas. Kabilang sa mga apektadong lalawigan sa Luzon ng Abra, Apayao, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Rizal at ang Metro Manila. Sa Visayas naman, apektado ang mga lalawigan ng Antique, Biliran, Bohol, Cebu, Eastern Samar, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental at Samar. Sa Mindanao, tanging Lanao del Norte lamang ang nakakaranas ng tagtuyot. Naunang inanunsyo ng PAG-ASA na patuloy pa ang pagtagal ng tagtuyot sa bansa hanggang sa huling linggo ng Mayo o unang bahagi ng Hulyo. Patuloy po tayo sa ating balita dito pa rin sa kaso ng pertussis sa Calabarzon. Umabot na sa 276. May unang na balita si Patrol Yesha Bautista. Samantala, balitang pangrehiyon naman po tayong kaso ng pertussis sa Calabarzon, umabot na sa 276. Patuloy pang tumataas ang bilang ng kaso ng pertussis o whooping cough sa Calabarzon
na siyang sumipa na sa 276 na kaso mula Enero 1 hanggang Abril 6. Batay sa pinakahuling ulat ng Department of Health, Center for Health Development o DOH CHD Calabarzon na inilabas itong Lunes, Abril 8, mayroon ng 178 clinical cases habang nasa 103 laboratory confirmed cases naman ang naitala na. Sa kabuuan ng rehiyon, pinakamaraming kaso ang naitala sa Cavite na siyang may 59 na kaso at 8 pagkamatay. Sinundan naman ito ng 57 na kaso na Rizal, Laguna at Batangas na may 52 na kaso, Quezon Province na nakapagtala ng 38 na kaso habang pinakakaunti naman ang sa Lucena City na may 3 kaso. Patuloy naman ang DOH sa pagpapaalala sa publiko na sundin ang kanilang mga health protocol at magpabakuna ng mga bata laban sa pertussis. Iyan lamang ang ating balita ngayon ukol sa sakit. Muli para sa Ace Patrol, ako si Yesha Lavinia Bautista, kasandigan mo ipagsabi. Salamat, Patrol Yesha Bautista. Kaugnay ng balitang yan, akin pong personal na nakapanayam sa 111 with Chris Sanji, ang Provincial Health Officer ng Lalawigan ng Laguna, kung saan kinumpirma niya ang 67 na kaso ng pertussis. Panoorin po natin ito. May usapin naman regarding dito sa pertussis. Ano ba ito, Dok? Itong pertussis na ito? Ang pertussis ay isa sa tinatawag natin na vaccine preventable diseases. Okay. So, may mga bakuna na tayo dyan sa pertussis. Ngayon, ito ay, ang cause nito hindi virus, kundi bacteria. So, dahil bacteria siya, may antibiotic na tayo dito. So, may gamot tayo dito. So, Dok, ulitin ko, hindi ito virus, ito ay bacteria. Yung bang COVID, virus o virus siya, bacteria? virus ang COVID. Okay. Kaya nahirapan tayo maggamot ng, mas mahirap gamutin yung virus kaysa dun sa bacteria. Okay. Yung bacteria, may mga antibiotic tayo. Okay. Kaya yung sinasabi natin ng COVID, wala tayong antibiotic para antiviral na ano. Okay. Ito lang lately sa naka-discover din sa COVID. Pero ngayon dito sa pertussis, matagal na meron tayong mga panggamot ng ano. Ang problema lang talaga dito ay ang pertussis, delikado siya sa mga bata. Nung panahon na hindi pa uso ang bakuna, isa siya sa pinaka main cause ng sakit o pagkamatay ng mga bata, yung pertussis noong unang panahon. Eh ngayon na nauso na, nagkaroon mga 1940, bago pang 1900s na invento na yan, ay nabawasan yung death nung sa pertussis. Eh ngayon, inaano natin na sana, ang pag-prevent lang talaga ay bakuna. Sana magpabakuna. Yun naman yung binibigay natin sa mga bagong panganak pa na bata. Okay. 1 month, 2 months, 3 months, 3 doses yun, binibigay natin yung bakuna. Kaya, sana pag nakakompleto yun, wala na, lifelong na yung bakuna. Pero, eto naman yung ano, pero, may mga dumadaan na bumababa rin yung immune system. Okay. O yung bakuna nila, yung epekto ng bakuna bumababa. Kaya minsan kahit may edad na, nagkakaroon ulit ng pertussis. Pero naman, ang kagandahan lang doon, yung sintomas niya, hindi malala. Yun naman ang tama. No? Maraming salamat po kay Dr. Rene Benaraspada, ating Provincial Health Officer ng Lalawigan ng Laguna. Samantala, SUV at kotse at pampasaherong bus nagbanggaan sa San Pablo, Laguna. Balitang detalyado ni Jenica Moncayo. SUV, kotse at pampasaherong bus nagbanggaan sa San Pablo, Laguna. Isang tao ang nasugatan sa aksidente na naganap sa Maharlika Highway, Barangay San Vicente, San Pablo City, nitong madaling araw ng Abril 8 taong kasalukuyan. Ayon sa mga ulat, nangyari ang aksidente habang ang isang pampasaherong bus, isang SUV at isang kotse ay naglalakbay sa daan patungong Alaminos, Laguna at Chaong, Quezon. Sa paglalakbay ng SUV at bus, biglang nag-counterflow at inagaw ang linya ng SUV ang kotse, na nagresulta sa pagkakadikit ng dalawang sasakyan. Dahil sa lakas ng pagbangga, natanggal ang isang gulong ng SUV at tumaob ito. Ngunit nakaligtas ang mga pasahero dahil sa paglabas ng airbag. Pagkatapos bumangga sa SUV, sumalpok naman ang kotse sa paparating na pampasaherong bus. Kahit na sinubukan ng bus na umiwas, hindi ito nakaiwas at sumalpok sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa driver at mga pasahero ng bus.
Ang sugatan na driver ng kotse ay agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa ulat, nag-uusap na ang driver ng kotse at mga biktima para sa posibleng pag-aayos. Salamat sa East Patrol Jenica Moncayo. Samantala, naganap na ang campus tow trip ni Vice Mayor Toti Lazaro sa Calamba City for the Arts. Para sa detalye ng balita, direkta kay Yesha Bautista. Campus tow trip ni Vice Mayor Toti Lazaro nauna ng umarangkada sa Calamba City School for the Arts. Inumpisan na ang campus tow trip ni Vice Alcalde Toti Lazaro nitong Abril sa Calamba City School for the Arts o CCSA. Itatampok sa campus tow trip ni Vice Mayor Lazaro ang iba't ibang paaralan sa Calamba City bilang bahagi ng pakikiisa ng kanyang opisina sa umuunlad na edukasyon sa lungsod. Pinangunahan ang nasabing segment ni Campus Tow Trip host Sammy Grubanzo upang bigyang muka ang programa sa pagpapaigting ng koneksyon at pagpaparamdam sa ipinangakong reforma sa paaralan at kabataang Calambeño. Para sa 6 Patrol, Yesha Lavinia Bautista, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Yesha. At kaugnay pa rin ang balitang yan, maraming salamat sa patuloy na pagtulong ng Alagang Lazaro sa ating mga kababayan sa lungsod ng Calamba. Samantala, bagong BPO site sa Santa Rosa City nagdulot ng bagong pagkakataon para sa trabaho. May detalyeng balita si Charles Umanda. Bagong BPO site binuksan sa Santa Rosa. Bagong BPO site sa Santa Rosa nagdulot ng bagong pagkakataon sa trabaho. Inaasahang magdadala ng dagdag na trabaho at oportunidad sa kabuhayan ang bagong Business Process Outsourcing o BPO company na AFNI Philippines sa pagbubukas ng kanilang bagong site sa SM City, Santa Rosa ngayong Sabado, 13 ng Abril. Pinangunahan ni Santa Rosa City Mayor Arlene Arcillas kasama ang mga opisyal ng AFNI Philippines at SM Malls ang grand launch ng pinakabagong site ng AFNI ngayong hapon. Kasabay nito, ang pagsisimula ng recruitment para sa mga bagong empleyado. May mga espesyal na benepisyo at regalo para sa mga mag-a-apply sa AFNI ngayong araw at magkakaroon din ng espesyal na performance ang PIPA Band na alamat. Ayon kay Melanie Lara, Senior Director for Human Resources ng AFNI Philippines, ang kultura ng AFNI ay nagpapahalaga sa diversity, equality at katarungan. Nais naming maranasan ng aming mga empleyado ang kasiyahan sa pagtatrabaho rito. Ito ay tunay na isang people-centered na kultura na nais naming maiparanas sa kanila dito sa aming bagong site sa Santa Rosa City, sa isang panayam sa Opinion Laguna. Sa isang press release, sinabi ng AFNI Philippines na inaasahang magbibigay sila ng 3,000 bagong trabaho sa kanilang site sa Santa Rosa City. Sa kasalukuyan, umabot na sa 8,000 ang kabuuan ng bilang ng empleyado ng AFNI sa kanilang 2 sites sa Quezon City. Para sa 6 Patrol, Charles Sumandap, ipagsabi. Maraming salamat, Charles, sa balitang yan. First, Governor Ramil Hernandez Arnis Cup kasado na. May detalyeng balita si Patrol Ralph Tapia. First Governor Ramil Hernandez Arnis Cup kasado na. Kasado na ng Laguna Arnis Team ang kauna-unahang Governor Ramil Hernandez Arnis Cup na mangyayari sa Laguna Sports Complex sa 11 ng Mayo 2024 para may pagpatuloy ang pagpapalakas ng mga atleta mula sa Laguna bilang ito rin ay dineklara noong Disyembre 11, 2019 ayon sa Republic Act 9850 bilang pambansang palaro ng Pilipinas. Salamat, Ralph Tapia, ang ating patroller. Sa kabilang banda, sa Kaliraya Dam, nananatiling normal ang level ng tubig. May ulat si Patrol Casey Laude. Kaliraya Dam nanatili sa normal ang level ng tubig. Nanatiling normal ang level ng tubig sa Kaliraya Dam sa Lumban, Laguna base sa monitoring ng Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa kasalukuyan ay nasa 286 at 18 ang level ng tubig sa nasabing dam at kung ikukumpara sa normal high level ng tubig na 288 ay hindi pa gaanong nakakaapekto ang matinding init sa level ng tubig ng dam. Samantala, inaasahan na patuloy na bababa ang level ng tubig sa Kaliraya Dam dahil sa matinding init na nararamdaman sa lalawigan ng Laguna. Maraming salamat, Casey, at balitang Taal Volcano naman tayo. May report si Joanna. Taal Volcano, nagtala muli ng phreatic eruption.
Naitala ng PHIVOLCS ang pagbubuga ng phreatic eruption ng Bulkang Taal nitong nakaraang Biyernes, April 12, 2024 sa ganap na alas 5:11 hanggang alas 5:24 ng umaga. Gayunpaman, nananatili namang nasa alert level 1 pa rin ang bulkan. Nagtala ang Philippine Volcanology and Seismology ng 9,677 tons of sulfur kada araw at pumalo sa 2,400 meters ang taas ng ibinugang pagsingaw ng bulkan. Patuloy pa rin ang pagbabantay sa antas ng bulkan, kasabay na rin ang pagbababa ng mga paalala para sa mga kababayan nating malapit at nasa loob ng danger zone. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat, Joanna. Tuloy naman ang pagbabalita mula kay Jenica Moncayo para sa 4.4 na lindol na tumama sa Calatagan, Batangas. Magnitude 4.4 na lindol tumama sa Calatagan, Batangas. Isang magnitude 4.4 na lindol na naitala ng PHIVOLCS sa Calatagan, Batangas nitong Abril 8 taong kasalukuyan. Niyanig nito ang nasabing lugar sa ganap na alas 9:47 ng gabi at ito ay may lalim na 101 kilometro. Ayon sa report, nagkaroon ito ng instrumental intensities sa Magallanes, Cavite at Calatagan, Batangas. Samantala, wala namang nasaktan sa pangyayari at anumang pagkasira ng mga infrastruktura at mga gusali sa lugar. Maraming salamat, Patrol Jenica Moncayo. Isang napakalaking accomplishment naman mula sa PNP dyan sa Alitagtag, Batangas ang pagkasabat dito sa 13.3 billion na hinihilalang shabu. May balita si Prince Cedric. 3.4 billion halaga ng shabu na samsam sa Batangas City. Babaeng pusher ng droga, arestado sa isang drug buy-bust operation na isinagawa sa Batangas Port sa Batangas City nitong Miyerkules. Mahigit 3 milyon na halaga ng umano'y shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang babaeng pusher. Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency Calabarzon ang suspect na si Grace Manibo, 37 anyos, residente ng Barangay Santiago, Nauan Oriental, Mindoro. Salamat, Prince Cedric. Cherry Blossom muli nang nasilayan sa Lubo, Batangas. Para sa balitang yan, Jezabel Bernardino. Cherry Blossom sa Lobo, Batangas. Sa pagpasok ng tag-init, muling sumasalampak ang mga puno ng cherry blossom o balayong sa bayan ng Lobo, Batangas. Matatagpuan ang mga punong ito sa PRDP Road ng Barangay Mabilog na Bundok at Olo-Olo. Umikislap sa kanilang magandang anyo na karaniwang namumulaklak mula Marso hanggang buong tag-init. Kasama sa mga atraksyon ng bayan ang tanawin ng baybaying dagat at isa na rito ang mga punong ito. Ang paglalabas ng mga pink at puting bulaklak ay tanda ng papalapit na tag-init. Ipinagmamalaki ng bayan ng Lobo ang mga punong ito na kilalang pasyalan ng mga turista na naglalakbay sa kanilang lugar. Para sa Sais Patrol, Jezabel Bernardino, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Jezabel Bernardino. Ilang kooperatiba sa Laguna tumanggap ng tulong pinansyal. Para sa detalye ng balita, Joanna Laude. Ilang kooperatiba sa Laguna tumanggap ng tulong pinansyal. Ginanap ang malasakit sa kooperatiba ng Cooperative Development Authority sa Cultural Center sa Santa Cruz, Laguna, kung saan sinuportahan ni Governor Ramil Hernandez at Senator Bongo ang nasabing programa. Sa pagtutulungan ng Cooperative Development Authority, Pamahalaang Panlalawigan at Provincial Cooperative and Development Office, 23 kooperatiba sa lalawigan ang nabigyan ng tulong pinansyal. Ang tulong na ito ay magiging karagdagan sa puhunan ng mga miyembro ng kooperatiba sa kanilang kabuhayan. Si Senator Bongo ay kasama rin sa pagtulong sa programa sa kooperatiba kung saan nagpasigla rin siya sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga gamit tulad ng bola, t-shirt, relo, at iba pa para sa mga miyembro ng kooperatiba na nakiisa sa programa. Pinasalamatan naman ang mga nakiisa sa programa tulad ni Vice Governor Attorney Karen Agapay, CDA Chairman Joy Encabo, Board Member J.M. Karait at Board Member Francis Joseph San Luis.
Para sa 6 Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Joanna Laude. Babaeng nagmamaneho naman ng motorsiklo patay dahil sa tumawid na aso sa Quezon. May detalyong balita si Casey Laude. Babaeng nagmamaneho ng motorsiklo patay dahil sa tumawid na aso sa Quezon. Isang 24 anyos na babae ang pumanaw matapos sumemplang mula sa kanyang motorsiklo dahil sa biglaang tumawid na aso sa barangay Kawayain, Pitogo, Quezon noong nakaraang Miyerkules, Abril 10. Base sa ulat, ang biktima ay naglalakbay sa Bundok Peninsula nang biglang tumawid ng aso na naging sanhi ng kanyang pagkawalan ng kontrol at pagbagsak. Agad na dinala ang biktima sa isang pagamutan, ngunit sa huli, kanyang binawian ng buhay dahil sa malubhang injury sa ulo. Salamat, Casey Laude. Trahedya sa Cavite City Public Market. 2 piloto patay sa pagbaksak ng helicopter. Bayulat si Prince Cedric. Trahedya sa Cavite City Public Market. 2 piloto patay sa pagbagsak ng helicopter. Noong umaga ng Abril 11, taong kasalukuyan nagkaroon ng emergency landing ang PN Robinson R22 trainer helicopter sa Cavite City Public Market, kung saan namatay ang 2 piloto nito. Ipinapahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang pakikiramay sa pamilya ng mga sawi, habang patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter at kung may mga sibilyan na naapektuhan sa insidente. Maraming salamat, Patrol Prince Cedric. Balitang 3 warehouse ng illicit cigarette sa Cavite. Ni-raid ng BIR. May balita si Jezebel Bernardino. 3 warehouse ng illicit cigarette sa Cavite, ni-raid ng BIR. Nasamsam ng humigit kumulang 5.4 bilyong pisong halaga ng illicit cigarettes ang 3 warehouse sa Cavite matapos ang malawakang raid operation ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa isang payag ng BIR ngayong Lunes, tinatayang umabot sa 5.4 bilyong piso ang halaga ng tax liability ng mga nakumpiskang sigarilyo na itinuturing na isa sa pinakamalaking operasyon ng BIR laban sa mga iligal na kalakal. Nakuha ng mga tauhan ng BIR ang mga master cases ng sigarilyo, mga sako ng tabako at mga packing stamps ng BIR sa nasabing raid. Isa ito sa pinakamalaking raid laban sa illicit cigarettes sa kasaysayan ng BIR na may halagang tinatayang 5.4 bilyon na kabuoang tax liability. Patuloy na titiklo ang BIR sa mga malalaking operasyon ng illicit cigarette traders. Pinapayuhan namin ang lahat na magparehistro ng kanilang mga operasyon sa sigarilyo sa BIR at magbayad ng tamang buwis para sa mga produkto, ayon kay BIR Commissioner Romeo Limagio Jr. Layunin ng BIR na protektahan ang mga lehitimong negosyo kaya't kung magpaparehistro at magbabayad kayo ng tamang buwis, maging complete ang inyong mga negosyo. Hangad namin ang pantay na laban upang protektahan ang mga rehistradong negosyo at labanan ang iligal na kalakalan. Ang mga may-ari ng mga warehouse sa Dasmariñas at Indang, Cavite ay haharap sa kriminal at sibil na kaso dahil sa paglabag sa National Revenue Code. Para sa 6 Patrol, Jezebel Bernardino, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Jezebel Bernardino. Isa naman construction worker ang patay matapos patabunan ng lupa sa Antipolo City. May report si Raul Tapia. Construction worker patay matapos matabunan ng lupa sa Antipolo. Kuha sa video ang pag-retrieve sa katawan ng isang 28 taong gulang na construction worker na nasawi matapos matabunan ng lupa sa pagtatayo ng basement sa isang bahay sa Park Ridge Estates, Barangay Santa Cruz, Antipolo City nitong Lunes ng hapon, Abril 1. Natabunan ang biktima dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim. Agad naman nirespondihan ng mga kinaukulan, ngunit tuluyan ng binawian ng buhay ang biktima. Maraming salamat, Patrol Raul Tapia. Kaugnay ng balita naman sa Calamba City Police Station, ang PNP Alert Button. Para sa detalye ng balita, narito si Joanne Laude. Calamba City Police Station, inilunsad ang PNP Alert Button. Inilunsad ng PNP Calamba Component City Police Station sa pamumuno ni Chief of Police Lieutenant Colonel Melanie E. Martinez ang PNP Alert Button.
isang mobile application na nagbibigay kakayahan sa mga mamamayan na magpadala ng emergency alert short message service sa mga otoridad sa pamamagitan ng isang click lamang. Ang Calamba ay ang unang lungsod o bayan sa Laguna na may ganitong alert button application. Sa mensahe ni Calamba City Mayor Roseler Rizal, sinabi niya na ang teknolohiyang ito ay makatutulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga Kalambeño sa oras ng pangangailangan. Samantala, binasbasan naman ni San Vicente Ferrer Parish Priest Reverend Father Mardeo Reyes ang bagong Police Community Response Mobile Box na naglalayo na maghatid ng serbisyo ng PNP sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng PCRM Box, mas magiging madali ang pagtugon ng mga kapulisan sa pangangailangan ng komunidad. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Joanna Laude. Isa lamang 8 taong gulang na bata ang na-stroke sa Angono, Rizal. May detalyeng balita, si Prince Cedric. 8 taong gulang na bata na-stroke. Isang ina mula sa Angono, Rizal, ang kasalukuyang humihingi ng tulong matapos ma-stroke ang kanyang 8 anyos na anak na lalaki. Ayon kay Maria Rias Revilla, ang ina ng bata, bigla na lamang nagising si Krian sa kanyang pagtulog na may nararamdamang sakit. Sa isang panayam, sinabi ni Revilla na hindi na makapagsalita ang kanyang anak at naglalaway na lamang. Dagdag pa niya, patuloy na nagdurugo ang kanyang anak at hindi na rin makagalaw ang kanyang kanang kamay at paa. Nanggigil rin daw si Krian at hindi pantay ang kanyang ngiti. Kaagad na isinugod sa ospital ang bata, kung saan napatunayan na may pumutok na ugat sa utak ni Krian. Maraming salamat, Patrol Prince Cedric. MIQPH Crown na iuwi ni Sofia Nicole Arcangel mula sa Kalayaan, Laguna. May report si Charles Oranda. MIQPH Crown na iuwi ni Sofia Nicole Arcangel mula sa Kalayaan, Laguna. Tinanghal na Miss International Queen Philippines 2024 ang pambato ng lalawigan ng Laguna na si Sofia Nicole Arcangel na mula sa bayan ng Kalayaan. Nakamit ng Reyna ang napakaraming special at minor awards katulad ng Choice Awards ng Miss Kamal Cosmetics, Casa Moriones, Moscoso Queen at Miss Alfim. Nasungkit din ng ating Reyna ang Best in Filipiniana, Best in Evening Gown at Best in Swimsuit. Irerepresenta ni Sofia ang Pilipinas sa Miss International Queen Pageant sa Pattaya, Thailand ngayong Agosto. Para sa Sais Patrol, Charles Sumandap, ipagsabi. Maraming salamat, Charles, sa balitang yan. At most wanted sa kasong qualified statutory rape, arestado ng Binyan PNP. May report si Joanna Laude. Most wanted person sa kasong qualified statutory rape, arestado. Isang lalaki ang naaresto sa isang joint manhunt operation ng Binyan Philippine National Police at Anti-Kidnapping Group sa Barangay San Antonio, Binyan City, Laguna noong April 10, 2024. Kinilala ni Police Colonel Gavin Mel E. Unos, Acting Provincial Director ng Laguna Provincial Police Office, ang akusadong kilala sa alias na Ronaldo at residente ng Binyan City, Laguna. Naaresto ang sospek ng mga operatiba ng Binyan Component City Police Station kasama ang Anti-Kidnapping Group dakong alas 3:50 ng hapon batay sa warrant of arrest para sa kasong 2 counts of qualified statutory rape na walang nire-rekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Binyan Component City Police Station ang akusado para sa dokumentasyon. Ang matagumpay na operasyon ay resulta ng magandang ugnayan at pagmamalasakit ng mga mamamayan at kapulisan sa komunidad na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaunlaran ng bansa. Ang hanay ng kapulisan ng Laguna kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay patuloy na nagtatrabaho upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng bansa alinsunod sa hangaring makamit ang bagong Pilipinas na inaasam ng kasalukuyang administrasyon para sa kabutihan ng bawat Pilipino. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Salamat, Patrol Joanna Laude, sa nabalitang yan. At yan ang mga detalyadong balitang tinutukan ng My TV6 Patrol sa Sais Ipagsabi. Ako po ang lingkod si Chris Sainji. Magandang araw po.